Pips! So, happy Wednesday. So, market update tayo na for July 2, 2025. So, tingnan muna natin yung news today. So, Wednesday, meron tayong news ng Wednesday, 8:15 p.m. mamaya. Okay, non-farm employment. So, tingnan natin kung ano yung magiging result nito mamaya. Okay, so, first, start muna tayo kay BTC USD. So, for Bitcoin, okay, meron tayo dito one-day time frame. So, buyers are in control. Meron tayong volume na binigay dito. Okay? And ngayon, yung paulit-ulit na tinitest na zone is ito. So, nakakailang reject na tayo dito, no? For BTC USD. So, yung naging support level natin, ito naman yung resistance level natin. So, if magkakaroon tayo ng breakout dito, potential magkakaroon na ng all-time high si Bitcoin. So, makikita natin na kung babalikan natin yung 1 week, walang masyadong galaw nung pumunta siya sa resistance level. And last week, nagbigay ng aggressive bullish candle. Kaya kinonsider ko to by this week na magkakaroon tayo dito ng, kung hindi retest, dito sa resistance, breakout sa resistance. Okay? So, check natin sa 4-hour time frame. For 4-hour time frame, nagkaroon naman na tayo dito ng reversal. So, makikita natin, potential na pa-end na yung pullback. Okay? Meron na tayong volume dito. Ngayon, may binigay na si Bitcoin. Okay? And then, yung level, ngayon, na tinetest niya is ito. So, ito yung support level natin. Okay? So, may volume na tayo dito. So, we'll see kung magbibigay dito ng aggressive bullish candle. Kasi mayroon na tayong dalawang naging rejection. Okay? So, dito nagkaroon ng drop of volume. Tapos, tinest niya ulit. So, meron na tayong impulsive dito. And ngayon, nanggaling siya sa support level. Okay? So, check natin for 1 hour. Okay? So, dito sa 1 hour, mas okay na magkakaroon tayo dito ng reversal para clear yung buy position natin. So, ngayon kasi nasa resistance level siya ng 1 hour. Makikita natin. Okay? So, mas okay na i-break niya ito para ma-break itong volume na to. Then, we'll see kung i-retest niya ulit itong resistance turn into support to continue. Okay? Kasi ngayon, nagkakaroon pa tayo ng potential for breakout sa resistance for 1 hour. Okay? Kakaroon pa tayo ng retest. Pero makikita naman natin yung retest niya, volume ng buyers. So, we'll see kung i-reject niya itong resistance level or magkakaroon tayo ng breakout dyan or i-hold niya. Okay? For buy position. Pero dito pa rin, overall, long position pa rin tayo kay Bitcoin. Okay? So, for 1 day, ito lang yung pwede natin munang observe. Itong resistance, and kung magkakaroon ng rejection, kung i-retest niya ulit ito. Kasi nagkakaroon tayo ng sideways move pa dito sa Bitcoin. Okay? So, we'll see kung magbibigay ng retest dito sa resistance. Okay? So, for XAU-USD naman, for XAU-USD. So, ngayon, nagkakaroon pa rin tayo ng sideways move for XAU-USD. Kung makikita natin, under pullback pa rin siya sa 1-day time frame natin. And last 2 days, Monday, Tuesday, nagkaroon tayo ng bullish candle. Pero hindi ganoon kasobrang aggressive. Okay? Kaya sa 4-hour time frame natin, potential itong 1 day natin na potential i-retest niya ulit itong resistance level natin. So, mukhang magkakamukha siya ng Bitcoin.
Okay? So, we'll see if itutuloy niya. So, sa 4-hour time frame naman, ang nilalaro naman ngayon, meron naman tayo yung mga zone na pwede nating abangan. Meron muna tayo dito ang resistance level. Andito siya ngayon. Okay, tinetest niya ulit. Pero kung makikita natin, no, walang masyadong reaction sa resistance level natin. Okay? So, potential na i-break niya itong resistance level natin. So, yung naging support level natin, so huwag na tayo lumayo dito sa 4 hours. Ito yung support level natin. So, nagkakaroon tayo dito ng change of character. Ito yung volume, last volume na binigay ng sellers. So, and then ngayon, yung pullback natin, aggressive. So, based on price action, candlestick behavior, nagkakaroon na ng volume yung buyers. Okay? So, ang kailangan na lang natin dito makita kung i-respect niya ba itong resistance or i-break niya. So, mas okay na i-break para maging malinaw. Okay? So, karoon tayo ng breakout, then retest. Continue. Okay? So, hanap tayo sa 1-hour time frame. So, dito for 1-hour time frame, malinaw na invalid na itong volume natin na pinakita ng sellers. And ngayon, buyers are in control na. So, nasan tayo ngayon? Nasa pullback tayo. Okay? So, dito sa part na to, pwede tayo ditong, ito yung mga level na aabangan natin. So, nasa live session naman na din natin to. Pero today, we'll see kung, kasi meron tayong meron tayong news mamaya. Okay? So, kung i-retest niya ba itong support level natin, wala pa namang naging masyadong volume dito sa 1 hour natin. So, kung i-break niya naman yan, ito magkakaroon tayo ng aggressive bullish candle dyan. So, pwede na tayo mag long position. So, pwede tayong mas magbaba ng time frame. So, ito yung mga pwede natin gawin, no? Reversal. Kasi nga, buyers are in control sa 4 hour and meron pa naman tayong potential dito for resistance level. So, target natin for today's itong resistance level. Ayan. So, may room for ano pa naman dito? Long position. Pero we'll see kung magbibigay tayo dito ng position sa 15 minutes kasi nagre-reverse pa siya. So, meron tayo kasi pa dito, pinapakitang downtrend pa sa 15. Okay? And ngayon, andito siya ngayon sa resistance level natin. Ayan. So, kung i-break niya ito with volume, pwede natin abangan yung pullback sa level na to. Okay? Then, yung target lang natin for today, ito. Okay? 3,400. So, tingnan natin kung kaya niyang i-break yan with volume. Kasi alauna naman na, magwa 130 na. Okay? So, yan yung mga pwede nating abangan. And kung magkakaroon naman tayo ng respect dito, hindi niya itutuloy yung pag-uptrend, pwede natin abangan sa yan. So, pwede natin abangan to. Kasi dito tayo nagkakaroon ng paulit-ulit na retest before na-break niya yung volume na to. Okay? And kung makikita natin, no, ito yung last na volume na binigay niya. And andito siya ngayon. Nare-reject niya itong level na to. Okay? So, we'll see kung mag-confirm yan to break. Okay? And para mag-align yung 4-hour natin. Yung 3,400 na target. Okay? So, mas okay na makikita natin sa lower time frame, reversal muna. I-break niya itong resistance level natin. Then, na-retest. Okay?
So, another one, USDJPY. So, for USDJPY naman, sinama ko to kasi may kita natin, no, for retail sentiment natin, hindi pa naman ganun ka sobrang good. Okay, kung sabi nga ni Coach Linwell, ano pa tayo? Baga nasa first wave pa tayo, 39% for short position. Pero dahil nga si JPY still malakas pa rin and si USD humihina. So, tingnan natin kung magkakaroon ba tayo dito ng short position. Okay? So, for USD JPY naman, so one-day time frame, meron tayong downtrend direction. So, makikita natin sa one day, ito yung level natin na paulit-ulit niyang nare-reject. Okay? Ito yung resistance level natin. And ngayon, meron tayong support zone naman dito na malapit siya sa support zone natin. Okay? So, we'll see kung i-break niya itong support zone or i-retest niya ulit itong resistance level natin for one day. So, sa 4-hour time frame, makikita natin meron na tayong downtrend direction. Okay? So, for 4-hour time frame, nagpapakita na siya ng downtrend direction. And, yung resistance zone natin, ito, sa 4-hour time frame. Ngayon, meron tayong nare-reject na level sa 4-hour, no? Well, see kung i-hold niya yan. Kasi kung makikita natin sa 4-hour time frame, nagkaroon tayo dito ng candlestick confirmation. Okay? So, tingnan natin kung ipi-play niya ito. So, if i-respect niya itong support zone natin, ito yung naging support zone natin. So, sa retail sentiment kasi natin for USDJPY, tumataas na yung long position. Nagkakaroon na tayo ng 61%. So, maganda. Yun nga yung sabi nga ni Coach Limwell, for short position, mas okay yung sa second wave natin, yung 25% mas okay na magkakaroon ng yung percentage dito sa short position. So, we'll see kung magkakaroon ba tayo ng retest dito sa resistance level. Good to short. Okay? So, ito yung naging resistance sa paulit-ulit nating na-reject kung iti-test niya ulit yan. Okay? Kasi meron na tayong initial lower high and lower low. So, check natin for 1-hour time frame. So, makikita natin for 1-hour time frame. Zoom in natin. So, for 1-hour time frame, nagkakaroon tayo ng clear na downtrend direction. Okay? Which is align siya sa binibigay na retail sentiment natin, pero 39% pa lang kasi yung short position. So, ngayon, yung mga level na pwede nating abangan dahil nga nagkakaroon pa tayo ng pullback. So, yung mga level na pwede nating abangan dito, kung i-retest niya ulit itong resistance level natin. Kasi nagkaroon tayo dito ng volume. Ito. Yan. Then may volume din dito. So, we'll see kung i-hold niya itong next resistance natin. Ayan. Kasi kung i-break niya yan, potential, pwede nating abangan ano yung magiging reaction niya dito. Okay? Makikita natin yung last volume sa 1 hour ito. So, if magkakaroon tayo dyan ng breakout dito, so ito yung last defense na pwede natin i-observe. If i-hold niya ba yan or i-break. So, if i-break niya yan, potential, continuous, for higher time frame, uptrend direction tayo. Okay? Pero, yun nga, sa one day natin, meron tayong resistance na iti-test niya ulit. So, ang pwede natin ditong abangan, kung i-break niya ito, yung resistance natin for
1 hour time frame, magkakaroon tayo ng confirmation dito. Pero dahil nga yung bias pa natin ngayon is short-term downtrend, so yung mga level na pwede nating abangan na i-respect na resistance, ito, and yung second ito. If magkakaroon tayo ng confirmation for short-term downtrend. Okay? So, last one is GBP CAD. So, for GBP CAD, 1 day time frame, nagkaroon na tayo dito ng impulsive. And ngayon, nasa correction tayo. Okay? So, makikita natin, meron tayo dito ng resistance level. Ito yung resistance level natin. Tapos, silipin natin saglit yung sentiment. No? Makikita natin for GBP CAD, masyado nang mababa yung long. Okay? 15%. And yung short, 85%. So, we'll see kung magkakaroon tayo ng breakout dito or i-hold niya itong resistance level natin. So, kahapon, nagbigay siya ng bullish candle pero hindi ganun ka sobrang aggressive bullish candle. Okay? So, tingnan natin kung i-hold niya yung resistance or magkakaroon tayo ng breakout. So, for 4-hour time frame naman, ito tayo ng 4-hour, karoon na tayo dito ng change of character. So, nag-end na yung pullback. Okay? So, meron na tayo dito volume. So, meron na tayong clear, impulsive. So, yung level ngayon na paulit-ulit na nare-reject is ito. So, ayan yung pwede nating abangan. Kung i-hold niya ba ulit yan, i-retest niya ulit yan. So, ito yung support level natin. So, kung i-hold niya ba itong support level natin, or magkakaroon tayo ng breakout. Okay? So, baba tayo ng 1 hour time frame. So, for 1 hour time frame, makikita natin no, na meron tayo ditong volume pa for sellers. So, karoon tayo ng double top sa 1 hour time frame. Karoon tayo ng breakout o breakdown. So, ito yung level natin. Ito yung neckline. Okay? Kaso nga lang, yung retest na ginawa niya, masyadong aggressive. So, we'll see kung magbibigay siya dyan ng position. Kung i-retest niya ba ito ulit. Yung support natin sa, neckline natin sa 1 hour. Kung i-reject niya to continue up. Kasi yung retail sentiment natin is masyadong mababa na. So, nasa 15% na. Okay? Masyadong mataas na yung mga nagsisell. 85%. So, ngayon, tingnan natin kung i-respect niya itong support zone natin to continue up. Okay? Or, i-break niya yung support zone to continue down. So, ito yung level na pwede nating abangan. Ano yung magiging reaction niya dito. Okay? So, yun lang for today. And tingnan natin kung ano yung mga level na pwede tayo makapag-position based on our chart read today. Okay? So, ingat sa mga nag-trade and risk management always. So, yun lang. Bye-bye!